Good afternoon everyone. Dito kami ngayon sa Centro Escolar University para magtanong-tanong ng mga estudyante dito kung sinong napipisil nila for 2028 election. So, ayun, ikot tayo, then syempre kakain na rin. Hanap tayo ng mga estudyante. Ma'am, for 2028, baka may napipisil ka na sa kanilang dalawa? Of course. Tinatanong pa ba yan? Siyempre si Lenny. Kasi, bakit? For us, siguro sa mga kabataan, mostly sa amin, Lenny talaga. Kasi, ano bang nakikita pa namin, nung una pa lang naman in terms sa credential and something, si Lenny talaga ang umano sa puso ng kabataan. And for VP Sara naman, ano lang, okay, respect in terms sa pagsasalita ko, pero ayun, hindi ako para kay VP Sara. Kay Lenny tayo. Sa mga nagawa ni Mayor Lenny, ano yung pinaka nagustuhan mo? Sa kung paano siya magpatakbo, marami siyang natulungan noong mga panahon niya, na kahit hindi siya binibigyan ng ganong project, patuloy siyang tumutulong sa sambayan ng Pilipino. And ngayon, sa nakikita naman natin na after niyang tumakbo as president, alam naman natin na hindi siya nanalo. Pero ngayon, sa pagpapatakbo niya sa kanyang lugar ngayon, which is sa Naga, kitang-kita naman natin kung gaano kasaya ang mga tao doon. Last question, sa impeachment ni VP Sara, in favor ka po ba and bakit po? Favor. Kasi sa nakikita po namin ngayon, ano bang tanging nagawa ni VP Sara sa panahon natin kundi gulo? Yun lang po. Ma'am, yun lang naman yung tanong namin. Thank you po sa oras. Ingat po, ingat. For 2028 election, baka may napipisil na kayo sa kanilang dalawa? Definitely hindi ito. Obviously. Honestly, at sa totoo na kasi pag nakikita mo ni Sara Duterte, parang naiinis lang talaga ako ng todo. Like, sa start, bakit maraming... Opinion ko lang naman, panigurado, iba naman opinion ng mga ibang tao. Mas prefer ng henerasyon ngayon, syempre si Lenny. Bali, apat silang boto kay Mayor Lenny dito. Naging project ni Mayor Lenny, ano yung pinaka nagustuhan niyo? Ano po, nung mga pandemic po, yung parang sa swab cab, may naggagala po na for swab test, which is malaking impact po nung during pandemic po. Ayun po. Hot topic, sa impeachment ni VP Sara, in favor po ba kayo? Yes po, kasi po, dun din po natin nakikita na may mga hidden projects or parang hidden problems about sa kanya. So, para malaman din ng buong bayan na may problema about sa kanya. For 2028 election, baka may napipisil na po kayo sa kanilang dalawa? Lenny po. Lenny. Ano pong dahilan? Good governance, syempre, and nagbibigay siya ng maraming proof na maganda yung leadership niya pagdating sa government natin. And kita naman sa Naga, maganda yung community nila doon. For me, Lenny, because first on track is nung vice president siya, malinis po yung record niya and all. And second, kasi po, let's base on educational attainment. How can we entrust our government, our future, our economy to someone na hindi naman po tayo masasabi na she knows what she is doing. We can see naman po ang degree na attain ng ating former vice president, in which masasabi po natin mapapagkatiwalaan po natin siya in terms of economy and growth po ng ating bansa. So bilang kabataan po talagang we are looking more into the works rather than the family dynasty, the dynasty happening in our governments. Ma'am, another question, sa mga nagawa ni Mayor Lenny, ano yung pinaka nagustuhan niyo? Yung ano po niya, yung after po ng pagiging vice president niya, the Kakamping organization, kasi po hindi po siya connected into government and nag-help po siya to Filipinos, to our community, at mas makita po natin patas po ang pagiging tao ng part po ng Kakamping, kasi wala po silang pinoprotektahan at wala po silang pinapalitang information para po maging good looking ang kanilang organization. Well, lahat favorite ko kasi from what I see sa mga ginagawa niya here for the Philippines, mas hands-on siya with the people of our country kaysa nakaupo lang sa chair na mando-mando lang. Mas nakikipaghalubilo siya sa mga Pilipino, mas nakikipagkapwa-tao. Basically, inaakap niya yung buong Pilipinas. Sa impeachment ni VP Sara, in favor po ba kayo and bakit?
Yes po. You wanna go first? Sige. Firstly, threats sa presidents, diba? Pero hindi yun yung main reason for me kung bakit kailangan siya i-impeach, kundi dahil sa mga ginawa niya na disrespectful for us Filipinos. Bakit siya hihingi ng milyon-milyong confidential funds na hindi ipapakita sa atin kung saan gagastusin yon? And bakit sa mga trials hindi siya nagpapakita, pero pag nandun na siya para i-praise, lagi siya magpapakita? Kung tama naman yung panaglalaban niya, bakit kailangan niya magtago, di ba? I do agree rin naman po sa impeachment ni VP Sara. And katulad nga po na sinabi niya, yung confidential funds po, siguro okay na po tayo magkaroon ng confidential funds. Pero let's be honest naman po, give a hint kung saan po natin ginagamit. Kasi po bilang estudyante po, at ang course po namin ay dentistry, disappointed po ako kasi bago po ako pumasok ng college, naghahanap po ako ng government scholarship para po sa course namin. Marami pong young Filipinos na wala pong educational access. Pero paano po at saan po napupunta ang milyong-milyong pera na yun na pwede pong gamitin for educational funds ng ating bansa? Also, to add on lang po, yung confidential funds is, as far as I know, sabi, gagamitin daw po for educational purposes. Binalita yon when I was in grade 12. And FYI, public school po ako, Science High School. Personally, hindi po namin naranasan yung milyong kinuha na confidential funds. So, ang dami, di ba? Milyon-milyon. Mararamdaman namin kung sa amin talaga gagastusin yun. Ma'am sir, yun lang naman yung tanong namin and thank you po sa oras niyo. Okay po, ingat po kayo. For 2028 election, baka may napipisil na kayo sa kanilang dalawa. Siyempre dun tayo sa pink, kasi galing tayo sa pink walls, pink na school, and siyempre na-meet po kasi namin si Lenny personally sa CEU Malapas. Ma'am, ano pong dahilan kung bakit si Mayor Lenny? Based lang pa lang sa credentials niya tsaka kung paano siya makitungo sa mga tao, pantay-pantay po yung tingin niya talaga sa mga tao. Walang aangat, walang basta fair siya. Sa mga naging project ni Mayor Lenny, ano yung pinaka-nagustuhan niyo? Angat buhay lang. Bukod sa angat buhay, kung nakikita na mabilis siyang umaksyon sa mga problema sa namin. Parang ngayon pa lang, mayor pa lang siya doon, pero yung action niya, ang bilis. Humble. Humble talagang yung nasasakupan niya, yung mga nasa laylayan, nasosolusyonan niya kung ano man yung problema ng mabilis, ang agaran. Ayun. Kasi kung i-compare mo siya sa ibang mga politics, tawag dito, mas kita mo at ramdam mo yung tulong niya kaysa sa iba. Kahit ang tagal na nila nakaupo, siya, pakaupo pa lang niya, ramdam mo na yung epekto niya. Isa din po, feeling ko, kung paano siya mag-isip bukod sa mga proyekto. Kasi mga ano yan parang pwede mong sabihin na marami siyang project. Pero kasi kung paano siya mag-isip, hindi lang siya short term, long term siya kung paano siya mag-isip. Siguro dahil na rin isa siyang ekonomista, malaking bahagi din yun. Kaya long term siya kung paano mag-isip. Isa din yun sa mga bagay na hinahangaan sa kanya. Sa impeachment ni VP Sara, in favor po ba kayo? And bakit po? In favor kami actually. Sumusubaybay ako sa trial. Talagang sinusubaybayan ko siya. Kasi, naniniwala ako kasi na hindi mahalaga kung sino yung lawyer na nanupalpal sa isa't isa. Mahalagang na-address yung mga dapat ma-address, lalo na sa usapin ng pera. Na saan napunta yung pera? May transparency. Yun lang naman yung hinihingi natin, na sana mabigay. Ayun. Ma'am, yun lang naman po yung tanong namin. And thank you po sa oras. For 2028 election, baka may napipisil ka na sa kanilang dalawa. Si Lenny po. Pwede ko po malaman yung dahilan. Una sa lahat yung pagiging transparent niya sa lahat ng ginagawa niya. Ayun, yung pagpili niya sa mga tao. Sa mga naging project ni Mayor Lenny, ano yung pinaka-nagustuhan mo? Project ni Lenny, specific ba? Nagawa. Ay, angat buhay. Impeachment ni VP Sara, in favor ka po ba? Yeah. And bakit po? Kasi yun nga, in terms of transparency, yun yung wala si Sara. And tsaka halata naman na yung pondo is hindi ko alam kung ninakaw or what, pero kasi hindi naman tayo mangmang para sabihin na ginamit niya for the good of the Filipino people yung budget na yun. Sir, yun lang naman yung tanong namin and thank you sa oras mo. Ma'am, for 2028, baka may napipisil ka na po sa kanilang dalawa. Si Lenny po. Pwede po malaman kung bakit. When I was younger po, di pa po ako masyado educated about politics, but upon the influence of my friends and also
through studying myself, nakita ko po na worthy po siya na candidate. She has a clean record din po. By observing or taking note of her naging leadership, how she leads, I can say it's very admirable. Sa mga naging project ni Mayor Lenny, ano po yung pinaka nagustuhan nyo? As of now, hindi po ako masyadong updated sa mga projects niya. But yung Angat Buhay na organization, yun lang po yung familiar po ako. And nakikita ko po na sa parang every problem or pag may sakuna po, they're always there to help po. Sa impeachment ni VP Sara, in favor po ba kayo? And bakit po? Yes po, because some of her naging actions po is I don't really agree with it po, and as well as her family. Sige po, ma'am, yun lang naman. And thank you po sa oras. Ingat po. For 2028, baka may napipisil ka na sa kanilang dalawa? Lenny po. Lenny, ano pong dahilan mo? Clear naman po na clear din po yung credentials niya. Tulad po sa budget, wala po siyang issues with that. And open po. Tsaka yung sa Naga, parang progressive na po yung Naga. So, yun po. Sa mga nagawa ni Mayor Lenny, ano yung pinaka nagustuhan niyo? Yung po, sa daan, parang mas walkable na po siya compared sa Metro Manila na ang dami pong mga sasakyan, ganun. Pero dun po, nakita ko po na ini-improve po. So, walkable po. Sa impeachment ni VP Sara, in favor ka po ba and bakit po? In favor po. Kasi, parang halata po na may parang tinatago po eh. Doon pa lang po sa hindi niya pagsagot ng maayos sa mga interviews, parang pabalang siya palagi magsagot. Yun pa lang po parang hindi po siya nakaka-convince. Yan. Ma'am, yun lang naman yung tanong namin and thank you po sa oras niyo. For 2028 election, baka may napipisil na kayo sa kanilang dalawa? Si Lenny po. Lenny. Ano pong dahilan mo? Mas credible, tsaka napakita niya po talaga yung mga sinabi niyang gagawin niya ganun. Ma'am? Sa Lenny po, dahil napakita niya naman po, tulad ng sa Naga po, di ba po siya po yung mayor ngayon? Napakita niya po yung pag-unlad ng Naga City po. Kaya siya po yung paboto ko kaysa. Yes, and kita naman po yung mga ginawa niya dun as a mayor dun sa city niya. So, I believe na mas capable siya as in a position. Ma'am, another question. Sa mga nagawa ni Mayor Lenny, ano yung pinaka nagustuhan niyo? Pero hindi siya in the city, pero meron siyang program, yung wherein she helps yung mga nangangailangan ng tulong. Yun. Angat Buhay. Angat Buhay. Opo. Hindi po. Madami po kasi volunteers na nagvo-volunteer po, nagbibigay po ng foods. So, kapag po may mga calamities, sila po yung nag-aabot din ng tulong sa kanila po. So, yun. Sa impeachment ni VP Sara, in favor po ba kayo and bakit po? Ako po, in favor po ako sa impeachment niya po. Kasi sa termino niya po, napakita niya po kung paano siya mag-lead. And ako po personally, sa tingin ko po, hindi po siya ganun ka-capable when leading the whole country po. Kung sasabihin mo po ng iba, mga Brady Diaz po, syempre po isipin nila na magaling siya kasi dahil sa tatay niya po. Pero sana po buksan po nila yung kanilang mga mata and i-open talaga nila yung mind nila, lalo na sa darating po na election kasi mahalaga po ito sa ating country and sa mga mamamayang Pilipino po. Importante po talaga na buboto tayo ng tama sa darating na election po. Sana bumoto tayo ng tama and research yung mga credentials nila para sa mga susunod na henerasyon is hindi na tayo magkamali ulit. Ma'am, yun lang naman yung tanong namin and thank you sa oras. Ingat po kayo. For 2028 election, baka may napipisil ka na po sa kanilang dalawa? Siyempre si former Vice President Lenny Robredo. Kasi based naman din sa transparency niya during her previous position, which is yung Vice President. Nakita natin yung mga nagawa niya, like for the Angat Buhay Foundation, and up until now, buhay yon. And then yung ngayon, as the mayor of the Naga City, nakita natin yung progress ng Naga ngayon.
ayun, kaya siya rin yung gusto kong mag-run kasi sobrang straightforward niya din as a mayor. Yun lang naman. Ma'am, sa mga nagawa ni Mayor Lenny, ano yung pinaka nagustuhan niyo? Urban cleaning sa kanila, which is ngayon yung no car policy every weekend. So lahat na merong freely yung mga tao na maglakad-lakad ganyan. So ayun, isa yun sa mga nagustuhan ko. Isa rin sa nabasa ko sa news na yung Naga City is like urbanized na siya. So ayun, mas mabilis yung progress, yung development ng city niya ngayon. Sa impeachment ni VP Sara, in favor ka po ba and bakit po? Yes, kasi yung ano pa nga lang, like hindi na niya masagot yung mga tanong sa kanya, hindi niya like masagot directly. And ang daming pasikot-sikot, ang dami ng resibo na yun nga, yung reign niya as the Vice President ngayon is hindi na niya like, baka maano ko dito. Baka maano ko dito. Hindi clear yung kung ano yung pinapatupad niya ngayon. So, ayun, hindi ko lang din magets kung bakit pa siya like, andyan siya. Ayun. Okay. Ma'am, yun lang naman yung tanong namin. Thank you po sa oras. Baka maano. Baka may napipisil ka na sa kanilang dalawa. Si Lenny. Pwede ko po malaman kung bakit. Based po kasi sa lagi kong narinig, para pong mas madami pa pong nagawang tama si Lenny sa kanyang mga terms, kumiski sa mga mayor at service niya po sa community. Sa mga naging project Mayor Lenny, anong pinaka nagustuhan nyo? Siguro po lagi po dun sa mga pagtumutulong po siya sa mga bata. Community service po siya sa mga barangays. Sa impeachment ni VP Sara, in favor po ba kayo? Oh. Bakit? Kasi po, para po sa terms na, para pong every month po kasi lagi siyang may issue, di po nawawala sa po, education po ng system. Para po lagi po siyang ginabago, na lagi po dapat mag-adjust yung mga estudyante and also the teachers po. Sige ma'am, yun lang naman po. Thank you po sa oras. Ingat po, ingat. For 2028 election, baka may napipisil na kayo sa kanilang dalawa. Lenny po, Lenny. Pwede ko po malaman kung bakit. Since nakikita niyo naman po yung nangyayari sa bansa natin ngayon. So, sana namulat na yung yung mga elders. Yes po. So, sana next election ayusin na po natin. Vote wise. Vote wisely. Sa mga naging project ni Mayor Lenny, anong pinaka nagustuhan nyo? Yung lang po, one thing na nagustuhan namin, yung pamamalakad niya po ngayon sa Naga. Kung yun po. Sa impeachment ni VP Sara, in favor po ba kayo? Yes po. Bakit po? For me po, yung hindi ko po nakikita ngayong, sa term niya po, hindi ko po nakikita yung mga nagagawa niya sa bansa. Dahil po sa kanya, mas gumugulo pa po yung bansa, lalo na po yung Senado. Gumugulo po tayo. So, imbis po natutukan yung mga problema ng sambayanan, is napupunta po lahat sa government. Imbis na yung mga dapat natutukan sa sambayanan, yung mga kagaya ng mga case po ngayon sa mga students, yun yung pero po ang lagi pong nasa balita ay puro po yung sa Senado, yung gulo po nila. So I think yes po. One thing din po, never namin siya nakita or naramdaman sa bansa to or sa Senado. Never din umattend ng mga sa Senate hearing. Ma'am, yun lang naman. Thank you po sa oras nyo. Ingat kayo. For 2028, baka may napipisil na kayo sa kanilang dalawa. For Lenny po ako. Lenny. Ano pong dahilan mo? Bukod sa marami na siyang napatunayan, sa tingin ko wala pa siyang pangit na nagawa. So, yung isa kasi medyo tagilid. Kaya mas okay sa akin. Tsaka si Lenny nagpunta sa province namin sa Balera Aurora. And buong family ko doon, Lenny ang binoto din nitong last election. So, Lenny ako. Kasi nagkamali ako ulit ng last election. Okay. Sa mga nagawa ni Mayor Lenny, ano yung pinaka nagustuhan nyo? Alam ko marami siyang natulungan kababaihan eh. Tsaka yung asawa ni Lenny, marami din siyang gustong gawin pa kaso nga lang nawala ng maaga. Kaya gusto ko sana, kung ano yung gusto ng asawa niyang gawin na para sa ikakaganda ng iba, matuloy ni Lenny. Okay. Sa impeachment ni VP Sara, in favor po ba kayo and bakit po? In favor kasi ang laki na nakurakot niya. Yun lang ma'am. Okay po. Yun lang naman ma'am yung tanong namin. Thank you po. 2028 election, baka may napipisil na kayo sa kanilang dalawa. Siyempre po, yung kakulay ng school ko. Rosas po. Hindi pwede ko malaman kung bakit po. As of now, siyempre, pansin din naman natin doon sa lugar nila ngayon na talagang
payapa, maunlad din. Maraming nakikita di tulad ngayon sa kung ipag-compare sa kanilang dalawa, wala naman din ako nakikitang progress dun sa isang party. Ayun po. So, syempre mas pipiliin ko na yung better kesa sa no progress at all. Ma'am, another question. Sa mga naging project ni Mayor Lenny, anong pinaka nagustuhan niyo? Masyadong po ngayon Ang alam ko lang po kasi payapa lang po sa kanila. Kasi po may mga nag-outreach po ngayon doon. Basta po marami pong pagbabago na hindi lang po yung basta lang po nagsisira ng daan, kumbaga, kunwari. Kasi usually po ganun, nagsisira, tapos ayusin lang po nila, maayos naman po dati. Yun po talaga yung may pagbabago na ginagawa pong bago talaga. Ayun. Sa impeachment ni VP Sara, in favor ka po ba? Opo, ako, yes, kasi wala rin naman talagang nakikita. Wala kang nakikita talaga, puro lang away. Sa buong kung anong mang nandyan ngayon, pati hindi lang yung seat niya, pati yung above and below niya, lahat, everything magulo. Wala akong nakikita. Yun po. Ma'am, yun lang naman. Thank you sa oras. For 2028, baka may napipisil ka na sa kanilang dalawa? Si Miss Lenny po. Okay. Ano pong dahilan, sir? Kasi po, based lang din po sa mga nangyari na po ngayon sa economics natin, sa mga iba pong political issues. Para lang naman po sa akin yung mga insights ko sa about na nangyari. Yung former VP po natin or kung VP pa rin po siya ngayon, para sa akin po wala din naman po talagang nagawa, and yun nga po, hindi rin po natin nabigyan ng chance yung si Miss Lenny na prove yung sarili niya, which is na-prove na din po niya sa mga nakaraang termino niya na talaga pong meron talaga siyang magagawa. Sa mga nagawa ni Mayor Lenny, ano yung pinaka nagustuhan niyo? Mga pag-help po niya sa iba po na students, and doon po sa city niya po sa Naga. Sa impeachment ni VP Sara, in favor po ba kayo and bakit po? Sa akin po, in favor po talaga ako kasi yun nga po, yung sa sinabi ko na wala po talagang wala din pong nagawa, and yun nga po, puro issue lang din po kasi yung lumalabas din sa kanya, and dun nga po sa confidential funds na hindi rin naman po niya ma-prove kung saan ba talaga napunta, ganun po. Yun lang po. So yun lang naman yung tanong namin. Thank you sa oras. Salamat. Ingat. For 2028 election, baka may napipisil na tayo sa kanilang dalawa? Si Lenny po. Pwede ko po malaman kung bakit. Yung mga pinopropose niya po, saka yung mga ginagawa niya po, pati po yung angat buhay. Very support po ako doon. Minsan nagdo-donate po ako pag kaya ko. Since marami rin po siya natutulungan. So, in my personal, naman po, mas prefer ko rin po talaga siya. Sa mga naging project ni Mayor Lenny, ano yung pinaka nagustuhan niyo? Yung angat buhay talaga. Sa impeachment ni VP Sara, in favor ka po ba? Yes po. Hindi naman po siguro bago sa atin na may mga questionable po siyang ginawa. Lalo na po yung funds na So, tingin ko tama lang po yung impeachment niya to prevent yung mga further po. Ma'am, yun lang naman, and thank you so much po. For 2028, baka may napipisil na sa kanilang dalawa? Lenny. Ano pong dahilan mo? Matino siya, maayos siya. Malinis magtrabaho. Sa mga naging project ni Mayor Lenny, ano yung pinaka nagustuhan niyo? More on nag-help siya sa mga sa poverty, nagfo-focus po siya doon. Yun sa mga flood, ganon, yung mga flood victims, yun po. Ma'am, last question na sa impeachment ni VP Sara, in favor ka po ba and bakit po? In favor kasi sobrang dami reasons, tsaka tawag dito may proof para ma-impeach talaga siya. Ma'am, yun lang naman yung tanong namin. Thank you po sa oras niyo. 28 election, baka may napipisil na kayo sa kanilang dalawa? Akin po si Lenny. Lenny. Pwede ko po malaman kung bakit? Mas mapagkakatiwalaan po. Parang, in my opinion po, mas uunlad po ang Pilipinas po kapag si Lenny po yung Ganun na rin po, kagaya po sa city nila, di ba po, parang declare na po na siya. Kaya naniniwala po ako if ever po na siya yung sa buong Pilipinas, baka mas maayos po. Sa mga naging project ni Mayor Lenny, ano yung pinaka nagustuhan niyo? Sa totoo lang po ay hindi po ako masyadong informed, pero sa mga balita po, medyo nalaman ko rin po siya dahil naging mayor po siya. So siguro po sa nagawa niya po doon. Sa impeachment ni VP Sara, in favor po ba kaya? Yes. Ano po dahilan? Siguro po dahil na rin po sa nangyayari ngayon,
Hindi ko rin po nakikita if kung may nagagawa po ba siya. Sa ano ko lang naman po eh. Kaya nga po na sabi niya, parang hindi po sila nakikita po na gumagalaw po sa Pilipinas. Parang kapag ka po may mga problema, hindi po naririnig yung mga pangalan po nila. Ma'am, yun lang naman po yung tanong mo. Thank you po sa oras niyo. Baka may napipisil na kayo sa kanilang dalawa. Lenny all the way. Lenny. Pwede ko ba malaman yung dahilan? Kasi for transparency, tapos din yung track record, and siya yung safest, kumbaga, parang wala akong nakikitang mali. Like, may mali naman, kasi hindi naman perfect, pero mas safe yung pera siguro if siya yung magiging president. Same. Sa mga naging project ni Mayor Lenny, ano yung pinaka nagustuhan niyo? Siguro yung angat buhay na na private foundation, kasi you can see talaga na yung mga perang nakukuha nila may napupuntahan, at saka talagang kita ng tao, like walang nabubulsa na sa ibang and lahat natutulungan. Mas nakakatulong pa yun kaysa sa government natin mismo. Sa impeachment ni VP Sara, in favor po ba kayo? Yes, definitely sana ma-impeach na siya. Ano po dahilan, ma'am? Kasi feeling ko kasi yung pagtakbo niya, para lang siya sa revenge, at saka like to hold the power lang talaga sa sa Pilipinas. Hindi talaga siya yung, alam mo yon, tumatakbo para sa mga Pilipino, tumatakbo siya sa family nila. Kasi feeling niya parang nagka-clash na silang dalawa ng Marcos eh. So kailangan niya ng power. So kaya gusto niya mag-president, and I don't think that's good. Ma'am? It all runs in the blood. Nandun lahat sa kanila. Pamilya sila. Ang mga corrupt. Sa dahig na lang sila. So, ma'am, yun lang naman po yung tanong namin. Thank you po sa oras.